O kaya 4 days ago nagsampa ang Bini sa pamamagitan ng kailang abogado si Atty. Jogie Alonso. So kung matatanda niya sa mga hindi nakakilala kay Atty. Jogie Alonso, tandaan niyo yung may sinulat na write-up si isang journalist yun showbiz journalist kasabay ni Christopher Min. Now si ngayon Lolit Solis, nakita daw niya na mga panahon na yon, palay ko hindi pa naisapatas yung cyber libel. So libel na muna sinampa nila Piolo Pascual saka Samuel B dahil sa isinulat na write-up sa kanyang dyaryo ni Manay Lolit Solis noon. Kung natatandaan nyo, balikan nyo na sa YouTube, nandiyan lang naman yan. Na naghahalikan daw tong dalawang to, nakita daw niya na naghahalikan daw sa Sofitel, no? Doon daw niya nakita tong dalawang aktor na to naghahalikan daw. So dahil doon nagbunsod ng kaso tong write-up ni Manay Lolit Solis. At humingi rin naman na sorry kalaunan. Ang abogado nila Samuel B saka ni Piolo Pascual, itong abogado ngayon ng Bini, may kita niyo dyan sa picture na si Atty. Jogie Alonso. Sampalataya ako sa abogadang ito, magaling mo ito sa mga libel cases. Malimit kasi yan na natatanda kong mga kaso na hinahawakan niya tungkol sa reputation ng kanyang mga kliyente. Mga ganong klaseng kaso sa libel, unjust vexation sa ngayon. Yan, mga kung may susunod pa baka cyber libel, hindi natin alam. So nagsampay ito sa Santa Rosa dahil paliwanag ni Atty. Jogie Alonso, itong kasong to ay dito sa Santa Rosa City, Laguna. In-upload daw yung video, siguro yung server at tinutukoy nila, no? At hindi rin natin alam kung tagasan yung ibang membro ng Bini, pero yun lang nabanggit sa balita. Ngayon ito nga sinampa ang justification, ba't daw hindi cyber libel, nakita na sa comment section doon sa balitang yun. Alam ni Atty. Jogie Alonso yan. So huwag natin masyadong pangunahan, magaling na abogada yan, veterana. So alam niya, alam ko gumagawa rin siya, nagpo-produce ng mga pelikula sa Cinema One na tayo, may mga ginawa siyang pelikula. Yung anak kasi niya, artista rin, saka nagdedirect natin ng pelikula. I'm not sure kung nagdedirect o nagpo-produce din. So hilig niya to ni Jogie Alonso na gumawa ng mga pelikula. Pero natuwa ako at bumalik siya sa legal profession. Sa gantong, siya kasi yung tinitignan ko talaga pag nagkakaso na talaga ng mga cyber libel. Mga libel, mga yan nga, tungkol sa reputation, mga ganong klase ng kaso. Lalo na pag mga kalibitan, showbiz, ang kanyang hinahawakan, mga contracts, palay ko. Pero mostly itong mga libelous na mga kaso. Maswerte ang Bini rito, gawa ng magaling na abogada po yan. Makakasiguro po sila dyan. Ngayon, pag-usapan natin pagiging public figure ng Bini. Mga kasama, hindi ko mag-public figure ng isang tao, pwede nang sira-sira na bastos-bastosin. Kapag nag-upload tayo ng video, post sa social media, maging responsable po tayo. Kasi tao din po yan, may magulang yan, may kapatid, or tao rin, sa madaling salita, nasaktan. So sa ganitong klaseng sitwasyon, mga kasama, tandaan nyo si Senator Franklin Drilon, minanirang vlogger to, di ba? Ang katwiran public figure yun, nakasuhan, nakaposas. So hanapin nyo lang tungkol sa kasong yan. Cyber libel din silang pa. So maging responsable tayo, lalo na tulad nito, ang hindi rin kasi maganda sa mga tao ngayon, sa mga ibang netizen, hindi naman lahat. Sa ibang netizen, yung iba kasi nagiging bastos na. Pero yung mga babae ko, anong pagkasabihin mo social media, lalo na. Kung personal yan, mga mila nila nang nakikinig, kung nakakarinig, kung makakarinig, hindi maganda sa reputasyon ng isang babae yan. Tingnan nyo yung Bini, binastos nitong mga matagal lang binubuli ng ibang netizen. So, ganito yan. Yung nagsibunsod yung kasong to,
doon sa spliced video. Ibig sabihin spliced video, pinutol-putol. Ang kinuha lang yung mga negative reaction ng Bini tungkol sa street food. Alam naman natin, fishball, mga kwek-kwek, mga ganyan sa kanilang programa. Nang dahil doon, ay hindi naman yun talagang ginagawa ng Bini doon. Siyempre, may mga reaction silang kala mo negatibo. Pero hindi yun ang inano nila. Masarap naman sa kanila yung street food, panoorin mo lang yung buong video. Sa splice video, nag-focus yung gumawa ng splice video, nag-edit nun sa negative reaction ng Bini na mukhang nanditire, mukhang pinipintasan yung ating street food tulad ng fishball, kwek-kwek, kwek-kya, mga ganyan. And so on and so forth. So dito, makikita natin yung dapat maging responsable tayo lang sa social media kasi maraming nakakita ganyan. Tingnan yung nangyari sa video, yung spice video niya. Puro negative reaction na nangyari. Puro galit, hate. Imbis na naging toxic yung comment section, mga ganyan-ganyan. So, ayan, maging aral ito. Sana kung mapapatunayan man ng korte na guilty itong gumawa ng kalokohan sa Bini. Mga entertainer to, mga singer, mga showbiz personalities, mga ganyan. Maging silbing aral ito sa iba, no? Na hindi ka na sa social media ka, hindi ka tatablan ng kaso. So ayan, siguro hindi na nakakatulog na yun itong kinasuhan na to sa kanyang ginawang kalokohan, no, na video. So dito, maging tayo sa maging sensitibo sa social media. So, ang kultura ng Pilipino, nawawala na yung paggalang, no? So, dito, nagsampa na nga ng just fixation na relation to cybercrime, gawa ng posted dito sa social media, Facebook ata o YouTube, mga ganyan. At ang hinihingi ng danyos nitong Bini, bawat isang babae, sabi ni Atty. Joji Alonso, itong abogada nila, ay tigi 1 milyon bawat membro ng Bini. So, panoorin nyo sa balita. Each year, sabi niya, 1 million damages. So, hindi na siguro sila nanahimik gawa ng sa sobrang kapastusan na ng iba talagang bashers, no, na walang ginawa. Hindi natin alam kung may nagbabaybay sa mga yan. So, ito, maging aral po ito sa ating lahat. So, nagsampa ang kasong isilang pa yung kasong unjust vexation sa Santa Rosa Court. So, siguro RTC yan. 6 years to 1 day up to 12 years ata yung paliwanag ni Atty. Joji. Pagka ganyan, RTC niya, 6 years mahigit. Sa RTC sinasampa kasi relation to cybercrime. Kasi kung ordinary unjust vexation niya, mababa lang yan. Pero hindi 6 years in 1 day to 8 years ata, mga ganun. So, yan, maging aral ito. Sino kaya yung nasampa ng kasong yun? Napakamalas naman. 1 million, no? Mahirap kitain yan. Kumita mo yung video niya, yun ang pambayad niya. So, ayan, mga kasama, no? Maging aral po sa ating lahat to. So, swerte itong Bini, gawa ng magaling ang kailangang abogada, na si Atty. Joji Alonso, abogada nila Piolo Pascual yan, at ni Samuel Binon, na naipagpati si Lolit Solis sa kasong yun, may pag-areglo. Siguro wala sila may pakitang depensa, alam nilang hindi sila makalusa sa kasong level na yun, mga panahon na yun. So tama na yung ginawa ni Lolit Solis noon sa kala Samuel B at Piolo Pascual, na pinagmukaban mong bakla yung dalawa wala naman palang ebidensya. Ang daming nagkabistigo pala Piolo Pascual noon at kay Samuel B para kontrahin yung claim itong si Manay Lolit Solis. So si Bea Alonso nagsampa rin ng kaso, artista to Bea Alonso, nagsampa ng kaso kay Christopher Min, cyber libel, saka sa kasama niya sa kanyang show. So ito Bini, ito yung Bini na binibira lagi ng mga toxic na tao. So, maging aral na po itong kasong ito, unjust vexation. Baka susunod, cyber libel na yan, hindi natin alam, diba? So, hanggang dito lang po muna yung vlog. Maraming salamat po.